Good morning Pilipinas and welcome back po sa Panahon TV. Kanina po natunghayan po natin ng isang press briefing ng Pag-asa at para naman po mabigyan pa tayo ng iba pang detalye tungkol dito sa binabantayan po nating Bagyong Lawin. Makakapanayam na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa, walang iba kundi si Mr. Chris Perez. Good morning Mr. Perez. Para sa ating viewers na kabubukas pa lamang ng kanilang mga telebisyon, ano na po bang update nga natin tungkol dito sa Bagyong Lawin at paano po ba ito kikilos sa mga susunod na oras? Magandang umaga, Amor. Kagabi nga ay tuluyan ng naglandfall dito sa may bandang Cagayan ang Bagyong Silawin at sa mga oras na ito ay patuloy nga binabaybay ang Hilagang Luzon. At kanina alas 4 ng umaga, ang mata ng Bagyong Silawin ay tinataya nating nasa may bisinidad na ng Kabugaw, Apayao. Taglay ng Bagyong Silawin ang lakas ng hangin na umabot hanggang 205 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso naman ay aabot na hanggang 285 kilometers per hour. At kung magpapatuloy nga ito sa pagkilos sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 25 kilometers per hour, posible nang tuloy na itong makalagpas ng landmass ng Hilagang Luzon via Ilocos Norte mamayang umaga or ngayong umaga at sa labas naman ng ating area of responsibility mamayang gabi. So yan po, nalaman po natin ang update tungkol dito sa Bagyong Lawin at ito po nung matapos po ang kanyang paglandfall o pagtama sa lupa ay bahagya po itong humina compare nitong mga nakalipas sa oras at inaasahan nga po natin na yan po yung posible na lumabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi. Pero depende pa rin po yan sa mga pagbabago sa mga susunod na oras. Kaya naman po abangan po natin ang ilalabas na updates ng Pag-asa. At Mr. Perez, saan ba nakataas naman ngayon itong mga tropical cyclone warning signal natin? Ito ba'y nabahagyabang nabawasan ang mga lugar na nasa ilalim nito? Sa ngayon nga, Amoray, napakarami pa rin lugar dito sa may bandang Hilaga at gitnang Luzon ang may mga tropical cyclone warning signal. Sa katunayan, meron pa rin tayong tropical cyclone warning signal number 4 na nakataas dito sa may bandang Isabela, Cagayan, Apayao, Abra at Ilocos Norte. Tropical cyclone warning signal number 4 pa rin dito sa may bandang Ilocos Sur, Mountain Province, Kalinga, Ifugao at sa Calayan Group of Island. Samantala, meron tayong tropical cyclone warning signal number 3 sa La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Northern Aurora. Habang tropical cyclone warning signal number 2 naman dito sa Nueva Ecija at Northern Zambales. Dito naman sa Batanes Group of Island, sa Pangasinan, sa natitirang bahagi ng Aurora, sa Tarlac at sa Laguna, Batangas at Metro Manila ay may nakataas po tayong tropical cyclone warning signal number 1. So kung mapapansin natin, napakaraming areas pa rin dito sa Hilaga at gitnang Luzon at maging ilang areas dito sa may southern Luzon ay meron pa rin pong nakataas tayong mga tropical cyclone warning signal sa oras na ito. So doble ingat para sa mga residente ng mga lugar na nasa ilalim pa rin ng tropical cyclone warning signal, lalong-lalo na po yung mga nasa mountainous areas at ganun din yung mga nasa mabababang lugar. At Mr. Perez, sa puntong ito naman, dagdag kaalaman para sa ating viewers. Pag-usapan naman natin itong bahagi ng isang bagyo. So ano po bang pinagkaiba ng weather condition doon sa mga lugar na nandun sa may mata nitong bagyo, doon naman sa mga lugar na dadaanan naman itong eye wall ng isang typhoon? Amor, karaniwan ang weather condition sa pinakang mata ng bagyo ay naiiba dun kumpara sa mga areas na direkta namang tatamaan ng pinakang eye wall ng bagyo. No? So sa loob ng isang bagyo ay yung tinatawag po nating pinakang eye o yung mata ng bagyo, karaniwan ay kalmada ang hangin doon, ang good weather condition, overall good weather condition at minsan masisilayan pa po natin ang araw. Subalit dun sa pinakang eye wall ng bagyo or sa paligid ng mata ng bagyo, nandun po yung area ng pinakamalakas na hangin, pinakamalakas na ulan at karaniwan ito yung pinaka devastating part ng isang bagyo pag tumama sa kalupaan ng ating bansa. So normally sa lawak ng bagyo, for example sa kaso ni Typhoon Lawin na may lawak na around 400 or 800 kilometer radius, within the 400 kilometer radius, kapag napasok po ang area nyo doon, sigurado po makakaranas ng mga pag-ulan, malakas na pagbugso ng hangin, generally masungit na panahon. Subalit pag tama po or pagdaan ng pinakang mata ng bagyo sa atin, ay magkakaroon po tayo ng bahagyang pagkalma ng hangin at pagganda ng panahon. Subalit dahil nga po napakalawak ng bagyo, asahan natin yung kabilang part naman or yung other half ng bagyo ay posibleng magdulot uli ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin sa lugar natin hanggang sa tuluyan ng makalabas or makalagpas ng landmass ng ating bansa itong naturang bagyong si Lawin.
Ay magandang kaalaman yan para sa umagang ito, Mr. Perez. Lagi po natin tatandaan, ito po nga mata, ayan po yung pinakakalmadong bahagi ng isang bagyo. Habang doon naman sa eyewall o paligid po ng mata nito, yan po yung pinakamapanganib o pinakamapaminsala. At para naman sa ating question of the day, ito po ay katanungan mula sa isang Panahon TV follower na si Brian Villarojas. Ang tanong niya, ito po bang bagyong Lawin ay kasing lakas din ng bagyong Yolanda? So maaari ba tayong magkaroon ng kaunting comparison dito sa bagyong Yolanda at ganun din sa bagyong Lawin? Amor, magandang katanungan nga yun. No? Kasi simula pa kahapon, tinatanong tayo nating mga kababayan. Ngayong super typhoon na nga itong si Lawin, ay may kukumpara po ba natin ito sa lakas ng bagyong si Yolanda? Sa kaalaman po ng lahat, mas malakas pa rin po ang bagyong si Yolanda. Ang pinakamataas na pagtaya po natin or estimate ng lakas ng hangin nito ay umabot ng hanggang 235 kilometers per hour malapit sa gitna nito. Samantalang bagyong si Lawin po, umabot lamang ang ating estimate sa around 225 kilometers per hour. Bagamat pareho silang super typhoon category na. At ang pinagkaiba nga po, si Yolanda ay tumawid dito sa may bandang gitnang bahagi ng ating bansa na kung mapapansin natin ay separated by bodies of water. Kumbaga, may chance na ma-maintain niya yung momentum, yung kanyang lakas habang tinatawid itong kalupaan at ilang bahagi ng karagatan ng gitnang bahagi ng ating bansa. Samantala, ang bagyong si Lawin naman po, pag tama dito sa landmass ng Hilagang Luzon, ay isang malaking tipak na lupa or yung landmass ng Northern Luzon na kanyang tatawirin kaya't bahagya nga pong humina ito. So in terms of categorizing both tropical cyclones, pareho po silang umabot ng super typhoon category, pero at the moment, although hindi pa natin na-assess generally yung overall impact nitong bagyong si Lawin, masasabi po natin na higit ng malakas ang super typhoon na si Yolanda kumpara nga dito sa current na binabantayan nating bagyong si Lawin. So ayan, nalaman natin kung saan nga ba nagkaiba o nagkaroon ng pagkakapareho ito nga bagyong Lawin at ganoon din ang bagyong Yolanda. Maraming salamat sa iyong katanungan, Brian. At kagaya po ni Brian, pwede rin kayo magpadala ng inyong weather-related questions sa aming social media accounts. At panghuling katanungan na lamang, Mr. Perez, ano bang inaasahan ng ating viewers na weather condition, lalong-lalo na yung mga areas na wala naman dito sa tropical cyclone warning signal? At idagdag na rin natin yung inaasahan nating sea condition sa mga susunod na oras. Well, Amor, generally, yung mga areas na binanggit natin kanina, yung mga lalawigan po may tropical cyclones warning signal number 4, 3, and 2 ay posibleng makaranas ng masungit na panahon, magiging maalon hanggang sa napakaalon ng mga karagatan. Karaniwan yung mga lugar nga dito sa Hilaga at gitnang Luzon at ilang portion ng Southern Luzon. Samantala dito naman sa Metro Manila, sa Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan at Bataan, posible pa rin tayong makaranas ng mga pag-ulan at paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Sa natitirang bahagi po ng ating bansa, ilang bahagi ng Southern Luzon, sa buong Visayas at Mindanao, asahan natin na makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog, lalo na sa dakong hapon o gabi. Ayan, doble ingat po para sa ating mga kababayan at syempre huwag pong kakalimutang makibalita sa mga ilalabas na updates ng Pag-asa. Maraming salamat po, Mr. Perez, sa nahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at mga dagdag kaalaman para sa ating mga manonood ngayong umaga. Nakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.
Ang storm surge o daluyong ng dagat ay ang abnormal na pagtaas ng tubig sa mga baybaying dagat dahil sa hangin at mababang atmospheric pressure na dulot ng tropical storm o typhoon. Ika-8 ng Nobyembre noong 2013, higit sa 6,000 buhay at tinatayang 500 bilyong piso ang nawala dahil sa daluyong ng dagat dulot ng bagyong Yolanda. May taas itong 7 metro na lumamon sa mga kabahayan, 1 metro mula sa dalampasigan. Nagkikinit ang TV, tapos nagbrano, tapos nagkang kami. Nagkadala kami magawas. Nagkang kami. Nakita naman ng tubig na kadinaam. Damon mga bata na namatay kay nagkatatrapira, tapos nga dan ato may dana hulog. Pagsak lang nila, tapos ano sa nga bata, nakadun atop na sa aray, patay na. Nang unang attempt ko ng paglabas, bigla pong umalo. Nahampas po ako dito. Tapos ngayon, parang hindi ko kasi makayanan, tumungtong lang muna ako dito. Dahil ang bansa natin ay binubuo ng mga pulo, tinatayang 60% ng ating populasyon ay nakatira sa mabababang dalampasigan. Ang mga storm surges, lalo na kapag ito ay mataas, katulad ng nangyari sa Yolanda, ay maaaring pumasok sa kalupaan. No? Minsan, umaabot ito ng 2 kilometro papaloob, minsan mahigit pa. At kapag mataas ang abnormal na pagtaas ng tubig dagat, ito ay maaaring makapaninsala ng mga istruktura, mga kabahayan, mga gusali, at saka pwedeng kumitil din ang buhay. Ang storm surge ay ang dahilan niyan ay dahil may bagyo. At kaya nating i-predict yan at least 48 hours in advance. Ang tsunami, ang nagbubuo niyan ay ang mga lindol o kaya may pumutok na bulkan sa ilalim ng dagat o nagkaroon ng landslide sa ilalim ng dagat. Ang tidal wave naman ay ang paghila ng tubig dagat ng ating buwan at ng araw. Magtanim ng mga bakawan at iba pang uri ng mga puno. Huwag magtayo ng mga istruktura sa no-build zone. Makilahok sa mga periodic drill sa inyong mga komunidad. Magkaroon ng mga evacuation plan sa inyong komunidad at magtayo ng evacuation site sa mataas na lugar. Kumpletuhin ang inyong survival kit at magkaroon ng kopya ng inyong emergency hotline. Kung lilikas, siguraduhin nakapatay ang main switch ng kuryente, ang linya ng tubig at ang tangke ng gas. Isara ng maayos ang mga aparador, ang bintana, ang pintuan at gate ng bahay. Tumutok sa ulat panahon. Tuluyan ang pumasok si Typhoon Haiyan sa bansa at tinawag po natin sa local name na Yolanda. Iwasang sumuong sa baha at huwag tumungo sa baybaying dagat. Ipasuri sa pinakamalapit na ospital ang sinumang nasugatan o may sakit. Rumaragasa ang storm surge na may bilis na 30 km bawat oras bago at pagkatapos ng landfall ng isang malakas na bagyo. Dito po sa Pilipinas, mayroon po itong naitala na 3 hanggang 10 metro at maaari pa pong itong tumaas kapag may kasamang high tide. At talaga namang napakataas po ito lalo na kapag sa mga mababang lugar na malapit sa dalampasigan. Sapat na kaalaman ay kahandaan, maging ligtas, maging panatag. Pilipinas.